bakit po kayo na-offload? Kasi po sa papers po, lack of documents po. Hinanapan po ba kayo ng affidavit of support from Philippines? Yeah. Guys, at Terminal 1 right now para sundin yung client na nagmula sa Kuwait. So kasama ko si Mark. So guys, si Mark yung makakasama natin na sumundo kasi siya yung mag-i-interview ngayon sa client natin. So kung ano ba yung experience, kung ano ba yung naramdaman ni client at ano ba yung mga documents na kinailangan niya doon sa airport. So guys, bibigyan ko kayo ng short background para kay Mark kasi si Mark is nakikita nyo po yan sa TV, mashallah. Isa po siyang K-pop. Guys, kasama na po namin yung kanyang, ano po ba niya kayo, kaibigan? Kuya. Ay, kuya po. Sabi ko dito, yung jowa niya nandito. So, kayo po yung pumunta sa office namin na nag-wild po. Yeah, so finally guys, magkikita na rin sila magkapatid. Bali ilang years or 6 years kayo din nakita. Ilang taon na po kayo dito sa UAE? 7, grabe naman. 7 months na. Oh, so, sobrang tagal nila magkapatid. Hindi nakita, ano pa, panganay kayo or siya? Bunso namin siya. Oo nga pala, sorry. Kuya nga pala, hindi nag-singkin sa utak. So, nakikita ko sa mukha ni Kuya na masayang-masaya siya at excited. So, ano po yung nararamdaman niyo? Kikita na kayo ngayon. Sobrang saya, syempre. Sobrang saya. Nung una, chinek-in siya, ano yung naramdaman niyo? Kasi chinek-in siya dun sa loob eh. Sobrang kaba. Kasi chinek-in na siya, nasa departure na siya, so hindi ko alam kung anong talagang mangyayari. Oo, kala mo ba papauwi na siya ng Pilipinas? Totoo. Pero may solusyon tayo doon syempre. So talagang pag alam natin yung proseso, so kaya-kaya niyan. Yes! At nandito na yung kanyang kapatid. So hinihintay na lang natin. Akala ko hindi niya makukuha yung gamit niya kasi pinakita ba niya doon sa... Pinaward niya po yung boarding pass yung likod. Pass pinakita niya doon sa... Okay. Pag pinakita doon kasi, talagang aayusin din nila papunta dito. And finally, nag-message sa kanya na nandito na nga ang maleta. So ito, tingnan natin ngayon. At siya yung tanungin natin kasi ito kapatid to, nandito na to sa Dubai. Siya yung naka-experience. So, at ito magtatanong si Mark. Yeah. So, yes. Paano ang sayo, Mark, pag mag-adyo? Okay, let's go. Ano yung experience niya bago siya pumunta sa Kuwait? Sa Kuwait. Bali, kinuha kasi twice. Offload siya twice. Ngayon, trinay kong agency sa Kuwait. Ayun, nakapunta siya doon and then yun talaga yung plano namin. Stepping stone para mag-cross country lang siya. Totoo yan. Pero grabe inabot din siya ng 6. Ilang years pala siya doon? Ay, wala po siyang years. Bali 6 months. Nag-resign siya. Okay. So maganda yung plano niyo sa mga natin, baka ganun yung mga gawin. Success. Actually, okay lang na gawin yun basta nasa tamang paraan, like nag-resign, pinayagan na amo, whatever, kasi exit talaga siya. Pero huwag yung tatakas. Huwag tatakas. So magaling magplano si Kuya. Ay! Talagang pag pag may paraan, may way. I mean, pag gusto talaga, may paraan. Yes. Guys, nakalabas na po siya. Ayun na siya. Oh! Finally. Yeah. Oh. Hoy, don't block the driveway. Pasok tayo ulit doon. So finally, welcome mo sa Dubai! So may mag-interview po sa inyo which is si Kuya Mark. So wag na po kayo umiyak. So ramdam na ramdam ko talaga yung kanyang tuwa. So here you go po. Ayan po si Kuya Mark. Yeah, it was papunta rito. So may kinubahan ba? Hindi naman kasi tingin ko sa una. Kasi ang dami pang naging problema. Wait lang po So guys, finally nandito na rin po si Ate Abigail sa UAE. So ramdam na ramdam ko po talaga yung saya na magkita sila magkapatid. Bakit po kayo, bakit ganyan? Actually first time ko dito nakakita sa UAE na sobrang yung iyak. Kasi yung iba talaga parang ano po ba yung mga na-experience? So kinakwento na kanina ng kapatid mo na na-offload na daw kayo twice. Bakit po kayo na-offload?
Kasi po sa papers po, lack of documents po. Hinanapan po ba kayo ng affidavit of support from Philippines? Yeah. So, kailan po yun nangyari? Last year. Oh. So, ano yung naramdaman nyo nung time na na-offload kayo? Masakit syempre. Lalo na po sa kapatid ko kasi hindi lang po talaga yung ano. Hindi lang pera. Pera ang nasayang. Kundi yung oras din. Dami ng mga inasikaso. Totoo. So, nung nangyari yun, bago kayo ma-offload, nagpaalam ba kayo? Hinatid ba kayo ng buong family nyo? Hindi po. Siya lang kayo? So, sinikret nyo lang, kumbaga parang... Sariling sikap po talaga. Kaya ang dami talaga nangyari. Ang daming challenge na nangyari sa akin. Alam nyo, so okay, that's the first time na na-offload kayo. Pero, ano yung second time? Bakit inulit nyo ulit na wala kayong affidavit of support pagkatapos pumunta ulit kayo dito sa UAE? Siguro si Kuya yung may kagagawa nun. Feeling ko. Ano po, binush ko din naman po kasi talaga kasi kailangan din naman. Kasi syempre hindi naman po habang buhay na ano, ganun at ganun na lang. Kailangan ko din po kasi tulungan yung kapatid mo. Saan ba kayo kumuha ng visa at hindi kayo binigyan ng ano ng advice na ganyan? Kasi kung ako yung tinanungan mo that time, sasabihin ko sa iyo, hindi ko na po kayo assist kasi alam ko ma-upload kayo. Which is sasabihin ko na kailangan is affidavit of support or working visa lang. Kung magta-try kayo mag-cross country, I'll tell you na hindi pa rin pwede. Kasi ano talaga. Pero nung second time na na-offload kayo, ano na naman yung naramdaman nyo? Ready na ba kayo ma-offload kayo ulit? Hindi. So, dalawang sakit. Kumbaga na double dead kayo noon. After ilang months, nung ano kayo? Saglit lang po. Dito po kayo, Kuya? Saglit lang po yung months, tapos trinay po ulit namin kasi wala nang pumawawala kung susubukan. Kaso nga lang po. May nawala pa rin, yung pera. Sobrang lugmok po na. Oo. So, yun yung naging problema pag talagang, hindi naman inaano ko, pag yung agent nyo na kinuhanan is hindi kayo na-advise. Pero, saludo ako kay Kuya, hindi pa rin siya tumigil. Ay, for the third time around, so pinapunta kayo ng... Dubai! Hindi, na Kuwait po muna. Ng Kuwait kasi you know what, ang ganda-ganda nyo. Ay! At ilang taon na po kayo? At mukhang bata pa si bunso nga daw niya kayo, pero ano yung naging trabaho niyo doon sa Kuwait? Ano po, cashier po. Cashier. Pero pinagbayan ko po kasi doon, customer service. Okay. Kaya naman pala fresh. Hindi rin po. Bakit? Ano po ba yung pinagdaanan nyo dun sa Kuwait? Ang dami pong pinagdaanan, lalo na po yung mga issue. Issue. Wala naman pong lalaki. Ay! Wala naman pong gano'n. Mukhang dancer si ate. Kaya nga dancer po kayo. Ay kasi ito si Mark is dancer din po siya. Ano siya sa ano. So dito ka Mark. Si Mark is ano po siya kasi siya yung bago nating agent. At si Mark is host po siya sa Umagang Kay Ganda at kasama po siya sa Upgrade. Which is sila yung nagpauso ng trumpet. Paano yung trumpet na? May mga nakaboxer na nasa Jessica Sopo sila and everything. So, si ate I think pasasayawin natin. Ay! Kasi, medyo kanina nakita ko malungkot siya pero yung ngiti niya ngayon, ay, walang katumbas kasi nandito na siya sa Dubai. So ngayon, ano po yung nararamdaman niyo na nakatungtong na kayo sa UAE? Sobrang saya po kasi gusto rin panatag kasi yung mama ko. Na makita kami magkasama ng kapatid. Yeah, so actually, pati si ate, montik na yung gamit niya hindi makuha. Ano nangyari? Kasi po nung na-offload na po ako, kinukuha ko po dun sa babae, yung ano po, yung luggage actually. Tinanong ako kung meron po, pwede po bang kunin? Sabi ko, hindi po pwede. Oh. Tapos, nawalan kayo ng pag-asa nung sinabi hindi pwede? Kaya sabi ko, sige okay lang, huwag na lang kunin. Okay lang basta makarating lang kay kuya ko. So, nung dito sa Dubai, sabi nyo isa sa mga problema nyo is yung mga visa nyo, documents, hindi nyo na-print. Yung ano po, yung isa lang. Yung isa lang po yung sa insurance ko. Opo, kasi ang nakita ko lang doon bago ko po inalis yung mga chat is yung sa e-visa, tapos yung sa visa ko. Okay. Hinanap po ba yun sa immigration dito? Hindi
po. Passport Hindi. lang po Diba? yung napaka-smooth talaga po sa Yeah, so kasi minsan tayo, natotrauma tayo, especially kung na-offload ka na sa Pilipinas. So traumatized ka na parang every time na dadaan ka na immigration, parang, immigration, kinakabahan ako, di ba? Which is... sinabi niyo po sa akin na ano po, yung ano lang, passport lang hanapin. Okay. Di ba? So, yun, nasa utak lang talaga natin at sobrang over tayo mag-isip. Tiwala lang po. Yes, tiwala lang po. So, marirecommend niyo po ba yung company namin? Sobra po. Sobra po. Kasi recommended din po sa akin ng friend ko. Thank you. Yes, Kay Topolinas. Hello. Yeah, so shout out po sa inyo at maraming salamat po sa pag-recommend dito kay Ate Abigail. Like ngayon, ng YouTube nila sa Mr. Illustrisimo. Yes! High five! And welcome to Dubai! Yay! Sige po, so, okay na po kayo. Ay, talagang sinabi dito. Hindi, yun na po. So, kung magpapalit po kayo ng number, so just let me know po kasi para ma-update ko kayo, mag-overstay na kayo or what. Pero syempre, for sure, si Kuya, hindi naman kayo papabayaan niya mag-overstay. After all nga ng mga offload, after all nga yung paba kung kailan nandito na. And also, kasi nga biglaan nyo kay ate, ilang days po ba lumabas ang visa nyo? Wala pa po mag-AC. Ilang oras? Ilang oras lang po. Naghintay ako ng 6. Tama ba? Actually, na-process namin na morning kasi Sunday siya. So, pag Sunday, wala kasi siyang processing. So, Monday namin pinrocess and then, actually, doon, hindi ko alam bakit kayo pinag-hotel. Sino nagpa-hotel sa inyo doon? Yung receptionist po. Kasi baka po mag-stay pa po ako. Ganun, ayaw daw po nila na pakalat-kalat kasi wala pang babantay. So, ba't sinabi nyo sa ganda kong to? Ay! Kung pakalat-kalat ako, madami po. Ay, joke lang. Pero at least, naging okay. Pero si ate kasi talagang nag-ano pa siya, parang tinakabahan pa siya at gusto niya i-book siya agad ng ticket kahit wala pang visa. Which is sabi ko na naman sa kanila, pag binook ko kayo ng ticket, masasayang yan pag di lumabas ang visa. Kinukulit po nila ako kahit sa hotel po, talagang tinatawagan po nila ako. Lahat yung mga naging receptionist, ganun po. Pati si Kuya, ayan, may sinabi sa akin, pero hindi ko nasasabihin na. Sige, pero sabihin natin. Alam na. Parang alam na ni ate. Binilin kayo eh. Ayaw kayong pag-hotelin eh. Pero syempre Kuya, baka dumapi ko. Okay po, so yun lang po at maraming salamat po ulit sa inyo, Miss Abigail at Kuya. So, sa ulitin po. Sa ulitin? Kumanin pa po kayo. Sige po. Thank you po. Bye-bye po. Guys, ayan po. So, mga taga-Riga lang din po pala sila. So, sabay-sabay na kaming uuwi. So, parang madami po kayong family dito. So, ayan. Si ate. Ayaw na po siyang pakawalan. Baka makauwi pa ng Pinas. So guys, finally, we're here. Napasiksikan kami dito. So, hatid namin sila doon sa Riga Metro Station lang po, no? Sila po. Sa likod po kami ng Coraldera. Ay, malapit nga lang pala din sa amin. Din lang po kami sa likod. Sa almost, diba? Yes po. Thank you so much po, Miss Abigail. Sige, magpahinga na po kayo. Sige po, thank you po. Bye-bye. Guys, finally, I'm home. At nakakatuwa kasi isang client na naman natin na nanggaling sa Kuwait papunta dito sa United Arab Emirates. Ang nakasama ang kanyang kuya na talagang ang tagal-tagal na nilang hindi nagkita. So, 6 years na hindi nagkita. So, talagang bata pa noon nung kapatid niya nung huli niya makita personally. At ngayon, guys, kayo kung kailangan nyo ng tulong kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates, just let me know. We're gonna be honest sa inyo kung kaya ba namin o hindi namin kaya. I-assess namin kayo kung talagang malaki ba yung chance nyo makapunta dito sa United Arab Emirates using tourist visa, employment visa, family visa, or kung ano-ano pa yan na way para makapunta dito. So we're going to assess you and then we're going to tell you honestly na malaking chance nyo or ma-offload kayo. Pag ma-offload kayo, so malaki ang chance na hindi namin kayo assist or bibigyan namin kayo ng suggestion kung paano, pero up to you na kung paano nyo po yung gagawin. Okay? So guys, thank you and see you guys here in the UAE. Thank you pala, shoutout pala kay Mark
dahil tinulungan niya kung paano mag-vlog for today's video. Okay, bye! Thank you!